Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Ira at kasama ko si Ginoo CJ. at ngayon ay narito kami sa inyong harapan upang magbahagi ng kaalaman. Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan ay atin munang simulan sa isang panalangin. Ilagay natin ang pasensya ng Panginoon sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa araw na ito, humihingi kami ng malinaw na pag-iisip at bukas na puso, naway gabayan kami ng katahimikan sa paligid upang kami mapagtuon ng pansinan sa aming talakayan. Bigyan kami ng kayahang magtanong, mag-isip at matuto ng may galang at kagalakan, naway maging ligtas at makabuluhan ang bawat sandaling gugulugulin namin ngayon at magsisilbi sa ng liwanag ang kaalaman namin matatama para sa mga susunod na araw. Ang lahat na ito ay inataasan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Ngayong formal na nating nabuksan ang ating talakayan ay ngayon naman ay alamin natin ang ating mga pamantayan na dapat nating sundin. Ito ay ang sangkap check. Sa letra ng S, suriing mabuti ang pangungusap bago ito tanggapin. Sa letra ng A, alamin kung ang sangkap ay tama. Sa letra ng N, nangunguna sa pang-unawa. Sa letra ng G, gabayan ang sarili sa pagtukoy ng mahahalagang detalye. Sa letra ng K, kilalanin ang mga ideya. Sa letra ng A, ayusin ang mga natutunang impormasyon sa malinaw na paraan. At sa letra ng P, pagsamasamahin ang lahat ng kaalaman para sa mas malalim na pangunawa. At ngayon nalaman na natin ang ating sangkap dahil naman dumako sa ating layunin. Ikauna, na ipaliliwanag ng sintaksis o palabuluhan. Ikalawa, natatalakay ang pangungusap at ang ayos ng kayarian, gamit at paraan ng pagtatalakay nito. Ikatlo, na nakapagsasanay sa pagsusuri at pagbuo ng pangungusap. Ngayon naman ay bago tayo magsimula sa ating talakayan ay kami ay may inihandang mga gawain. Ang gawain ay tatawagin natin Pop a la carte. Narito ang kanuto para gawin ang palaro. Gamit ang inyong matatalis na isipan at mapanurong mata, suriin at ayusin ang mga magugulong sangkap ng pangungusap na nakapaloob sa mga lobo. Parang isang chef sa kusina, isasaayos sa mga ingredients upang mabuo ang masarap at tamang pangungusap. Ang sumunod naman nating gawain ay tatawaging timpla ng bantas ni chef. Narito ang panuto para gawin ang ating gawain. Ang mga mag-aaral ay papangkatin sa 4 na grupo at bibigyan sila ng isang envelope na naglalaman ng 4 na litrato. At tutukuyin nila kung ano ang tamang bantas na ipinihiwatig ng mga nasa larawan. Ang bawat pangkat ay bibigyan lamang ng 3 minuto upang analisahin ang bawat larawan. Ngayon naman ay tayo nang dumako sa ating formal na talakayan. Ang ating paksa ay pinamagatang syntax. Ano nga ba ang syntax? Ang syntax ay sangay ng gramatika o balarila na tumatalakay sa sistemang pagkakaayos ng mga salita sa pagbuo ng mga parirala at pangungusap. Sa madaling sabi, ang syntax o syntaxis ay sumasagot sa tanong na paano natin pinagsasama-sama ang mga salita o ang mga pangungusap para makabuo tayo o para magkaroon ng isang malinaw at makabulong kahulugan. Ang syntax ay may 2 uri ng pangungusap, ang dipredikatibong pangungusap at ang predikatibong pangungusap. Ang dipredikatibong pangungusap, ito ay ang mga salita o lipon ng mga salita na walang simuno o panaguri, ngunit buo ang diwa. Ang predikatibong pangungusap naman ay nagsasaad na ito ay may paksa at panaguri. Ngayon naman ay tayong dumako at tuklasin natin kung ano ang mga uri ng dipredikatibong pangungusap. Ang una dito ay ang sambitlang panawag. Ito ay ang pagtawag sa tao sa pamamagitan ng sambitla. Halimbawa na lamang ay ang ate o binibini. Naroon na din ang kuya, mama, ng
pagtawag. Kunyari na lamang, ang halimbawa nito ay kapag tinatawag natin ang ating mga kapatid, ang ating ate o kuya, kapag tinatawag natin kung sino mang mga tao. Sunod naman ay ang pangkalikasan. Ito naman ay may kinalaman sa pangyayaring pangkalikasan. Halimbawa na lamang nito ay kumukulog or bumabagyo or malakas ang hangin, dumilindol. Lahat ng may kinalaman sa kalikasan ay naroon din papasok sa pangkalikasan. At ang pang-anim ay panagot na tanong. Ito naman ay ginagamit bilang panagot sa mga tanong. Katulad na lamang ng opo, hindi po, ewan, basta yung mga salitang sumasagot sa tanong ay papasok sa panagot na tanong. Ang pangpito naman ay panahon. Ito ay nagsasaad ng panahon kung kailan natin sinasabi yung mga salita. Halimbawa na lamang ay bukas, sa makalawa, mamaya, or sa kabilang araw or sa nakaraan. Sunod naman ay ang pagbati. Nagsasaad ito ng pahayag na pagbati. Halimbawa na lamang ng magandang araw po at kamusta na. Sunod naman ay ang pagpapaalam. Ito naman ay nagsasaad ng pagpapaalam. Ito naman ay pinapaalam natin yung halimbawa na lamang ay makikiraan po, makikipasok po. Doon pumapasok ang pagpapaalam. Sunod ay ang pamuling tanong. Ito ay ang pangungusap na nais ulitin ang sinabi ng kausap. Halimbawa na lamang kapag hindi nyo naintindihan ang sinasabi ng kausap, itatanong natin ulit na ano nga ulit yung sinabi mo? Maaari mo bang ulitin? Or paano nga ito? Yun ang pamuling tanong. Sunod naman ay ang pampuok. Ito ay pangungusap na sumasagot sa tanong na saan. Lahat ng tanong na nagsisimula saan ay pumapasok sa pampuok. Kunyari na lamang ay saan ka nagtatrabaho, sa may Jollibee, or saan ka nag-aaral, ganon, at yung sa mga lugar. Sunod ay ang pakiusap. Ang pangungusap na ito ay ginagamit kapag nakikiusap. Halimbawa na lamang ng pwede ba or maaari po ba. At ang sunod at ang panghuli ay existential. Ito ay pangungusap na nagsasaad ng pagkakaroon o pagkawala. Halimbawa nito ay may tao o at wala na. Ngayong tapos na tayong talakayin ang mga uri ng pangungusap sa di predikatibong pangungusap, ibang pangungusap na tatalakayin ni Ginoong CJ. At ngayon, dadako naman tayo sa predikatibong pangungusap. Bahagi ng pangungusap, ito ay binubuo ng paksa o sinulong at panaguri. Paksa, pinag-uusapan sa pangungusap na maaaring tao o bagay ang pangyayari. Uri ng paksa. Paksa ang pangalan. Halimbawa nito, si Zed ay masayahing bata. Paksa ang pangalan. Halimbawa nito, siya ay pinagkakatiwalaan naming lahat. Paksa ang pang-uri. Halimbawa nito, ang masipag ay gumiginhawa ang buhay. Paksa ang pang-abay. Halimbawa nito, kapuri-puri ang magaling manalita. Paksa ang pandiwa. Halimbawa nito, bigyan ng makakain ng mga naglilinis. Paksa ang pawatas. Halimbawa nito, gusto niya ang magtanghal. At panagpuri. Ang bahagi ng pangungusap na naglalarawan na nagbibigay impormasyon tungkol sa mga paksa. At tayo naman dumako sa uri ng panag-uri. Panag-uring pangalan. Enenhero si Kelly. Panag-uring panghalip. Ang kasama ko ay siya. Ito ay tumutukoy sa siya. Ang kasama ko ay siya. No? Ikatlo, panag-uring pang-uri. Ang halimbawa nito, mapagmahal siya na.
Ang pang-uri nito, mapagmahal daw si Yana. Ika-4, panag-uring pandiwa, nagsusulat ang guro. Ang panag-uring pandiwa din nagsusulat ang guro. Ika-5, panag-uring pang-abay, mamaya darating ang mga module. Ang tinutukoy din mamaya daw darating ang module. Panag-uring pawatas, magluto ang libangan ng aming lola. Bago namin tapusin ang aming talakayan ay kami ay mag-iiwan ng katagang, words are the most powerful tools we have. They can build, heal, or harm. Use it wisely. Sinasabi lang dito na ang salita ay may kakayahang makapag-motivate ng isang tao at may kakayahan ding manakit ng isang tao. Kaya nararapat lamang na ito ay gamitin natin ng tama at maayos upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at ang makasakit ng ibang tao. Yun lamang po at maraming salamat. Okay.